you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. God's there for me. God's there for me. God's there for me. God's there for me. Okay, purihin ang Panginoon. Glory to God. Magandang umaga po sa ating Panginoong Diyos at sa ating mga kapatid na ngayon ay nandirito na lagi nang sumusubaybay sa ating pag-aaral sa ating Good Morning Jesus. Yes, mga kapatid, at binabati ko ang lahat ng isang mabuti, maligaya at mapagpalang umaga para sa ating lahat. Sa ating tatalakayin ngayon ay magsisimula muna ako sa isang panalangin. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa muling tulong na ibibigay ng Banal na Espiritu upang ang mamumutawi lamang sa aming bibig ay ang kapangyarihan ng banal na salita ng Diyos na Kanyang ibinigay sa amin upang mabigyan namin ng kaukulang katagumpayan ng aming paglilingkod bilang isang manggagawa ni Kristo. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa mga taong pinili mo na makikinig at makapakikinig pa at bibigyan mo ng pagkakataon na maranasan nila ang kabutihan mo, ang kadakilaan ng iyong katagumpayan mula sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Ngayon ay inaangkin na namin, Lord, ang kaligtasan na ibinigay mo. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating memory verse for the week, matatagpuan natin dito sa John 3:15, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sa Tagalog. John 3:15 ba yan o 3:16? 1:3:15. Oo. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Napakagandang Bible verse. Iyan po ay ating memorizing. Isa puso natin. Mahalaga po ito, mga kapatid. It talks about faith, no? Kasi ang sumasampalataya sa Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ito po ay isa napakaganda at sundan natin yan, gawin natin, guide natin yan sa buhay natin araw-araw. Purihin ang Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral natin sa sanctification, ay tatalakayin naman natin dito sa 2 Peter 1 verses 5 up to 11. At binigyan natin ho ito ng titulo na Sanctification is being useful and fruitful. Magandang topic, no? Sanctification is being useful and fruitful, lalo na sa ating co-workers with the Sa vineyard. ating, no? No? lalo ngayon sa buhay natin mga kapatid, kailangan po, no, napapansin nyo ba, no, we are experiencing the end times. So kinakailangan tayo po ay maging masipag at kumilos talaga tayo upang lalo pa natin maipalaganap ang banal na salita ng ating Panginoon. Okay. Basahin ko na po mga kapatid. Ikalawang Pedro 1:5 hanggang 11. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan sa inyong ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapaki-nabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nalinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin nyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo malugod, napapapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Meron pong important phrase dito mga kapatid. Dito nasa verse 9. If you do not have them, see, you are so short-sighted that you cannot see and have forgotten that you have been purified from your sins. Ito yung sa English version. At sa Tagalog naman ay kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. At nakalimot na nalinis na kayo sa inyong mga kasalanan. So ito po ay justification, kapatawaran ng ating mga kasalanan, at ngayon ay sanctification na po tayo. So balikan natin ano nga ba yung sanctification. It refers to the process of being set apart for God's purpose and becoming holy. At ang goal ng sanctification is to transform us into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. So therefore, to sanctify means to set it apart for its intended use. May paggamit po ang bawat sinet apart para po sa pamamaraan at layunin ng ating Panginoon. Kaya tayo po mga tao ay pinatawad ng ating Panginoon at matapos na tayong linisin, tayo po ay may gagawin. Para po matupad natin, makikiisa tayo sa mga layunin ng ating Panginoong Diyos. At during the sanctification ay makapangyarihang kumikilos ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu sa ating buhay. Kaya yung 2 Corinthians 7 verse 1, so then, let us purify ourselves from everything that makes body or soul unclean, and let us be completely holy by living in awe of God. So dito hinihikaya tayo na mamuhay tayo ng may kabanalan, may righteousness, tulad ng palagi natin tinatalakay sa mga ating nakaraang mga pag-aaral. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, be holy because I am holy. Mayroon pong dahilan yan, mga kapatid. Kaya we take note of the phrase, set apart for God's purpose.
set apart for its intended use. Meaning to say, yung sanctification. See, ang isang believer na ngayon ay na-justify na, napatawad na, he is now set apart. Itinalaga ngayon siya sa isang banal na layunin ng ating Diyos. So meaning to say, to be a useful believer, kailangan po mamuhay tayo ng uri ng buhay na tayo po ay nagpapagamit sa ating Panginoon at tayo ay namumunga. We live a life of usefulness and we bear fruit. So yung ating objective sa ating pag-aaral ngayong umaga ay para ma-inspire tayo na tayo ay maging determinado. Magkaroon tayo ng resolution na to pursue sanctification. Abot kaya natin na buong kakayahan, buong kapangyarihan na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. God is powerfully working within each and every one of us. Kaya doon sa passage na binasa natin dito sa 2 Peter 1, verses 5 to 11, meron tayong apat na makikita rito. Unang-una, there is a promise to those who are on the way of sanctification. Tayo ngayon na nasa sanctification process ay mayroong pangako para sa atin. Pangalawa, makikita natin, meron ditong warning sa mga ayaw sumunod, sa mga wala pa sa sanctification process, sa mga taong hindi pa nakaugnay sa ating Panginoon. At ikatlo, makikita natin, meron ditong command, para sa lahat. At yung ikaapat ay yung outcome, yung benefit, yung resulta na tayo po ay nabubuhay ng may kabanalan. So, we have to make every effort. Ang ating kakayanan, sa abot kaya natin, sa tulong ng awat grasya ng Panginoon, sa kanyang makapangyarihang pagkilos sa ating buhay, we have to pursue spiritual maturity. You know, a Christian, ang gusto niyan mag-mature kasi nakita na natin yung buhay natin noon, sa buhay natin ngayon, at napag-aaralan natin yung ating magiging buhay kinabukasan hanggang sa katapusan ng lahat. Kaya dito ay alam natin at patuloy nating inaaral ang salita ng Diyos upang lubos nating maunawaan kung ano itong spiritual growth na kailangang magampanan nating lahat. Kasi po, kapag hindi po tayo nagkaroon determination at hindi natin tsinaga, hindi tayo talaga nagsumikap, we're going to be ineffective. Paano tayo magagamit? So, binanggit nga kanina dito, kaya binanggit ko yung verse 9 See, kapag kawala sa inyo yung mga ito, para kayong bulag. Minito sa kuminsan, meron pong mga nalinis na, pero nabubuhay sila na parang hindi sila nag-convert. Para bang baliwala sa kanila, dumaan lang ang proseso ng salvation. So, kinakailangan ngayon, mahalaga ngayon, maunawaan natin na kapag tayo po ay talaga nakipag-isa dito sa proseso ng sanctification, someday we shall receive the reward of eternal life sa ating Panginoon. Kaya itong verses 5 up to 8, we really have to exert an effort. Okay. Basahin ko sa English itong itong verses 5 to 8. Dito binabanggit, we need to exert effort. Kasi may do your binanggit best dyan Sabi, dito. do your best to add. Do your best to add. Meaning, ikaw ngayon ang kikilos. For this very reason, do your best to add goodness to your faith. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. To your self-control, add endurance. To your endurance, add godliness. To your godliness, add Christian affection. And to your Christian affection, add love. These are the qualities you need, and if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord
Jesus Jesus Christ. Christ. So maraming virtues ang binanggit po Oo. rito, mga kapatid, ha? Para kang humahakbang sa hagdan, no? Hagdan. Paakyat ng paakyat hanggang marating mo siguro. Kung Mating titignatin mo. ang kalangitan, no? Mula sa ibaba. Matanggap mo yung buhay Matanggap na mo walang na. hanggan. Bawat hakbang kasi may proseso, hindi lamang hakbang ka ng hakbang. May tagubilin, may pag-aaral, may pagtuturo, may warning, and of course, minsan nasasaktan tayo, pero yung suffering in our doing right ay napaka-importante para marating natin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya nga dito sa verses 5 to 7, these are important qualities for all of us to pursue. Kailangan natin i-pursue ito. Ito ay napaka-significant sa ating buhay at ito'y nagsisimula sa pananampalataya at mag-e-end sa pagmamahal. No? Kasi po ang pagkilos natin, mga kapatid, ay gawin natin ang lahat ng may pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At yan ang kanyang nais para sa ating lahat. Ang ating buhay Kristiyano, we start with faith. Tama naman. Talagang pananampalataya, yan ang simula niyan. At habang tayo po ay nabubuhay at tumatakbo dito sa ating sanctification process, let's do everything in love, mga kapatid. So that's the beginning point of our godliness, mananampalataya at mayroon tayong pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig din sa ating sarili, pag-ibig lahat. Sapagkat ang Diyos kapag kumikilos, alam niyo po ba kapatid, lahat yung ginagawa niya ng may pag-ibig. Okay. Kaya nga, ang pag-ibig kasi napakahirap minsan, lalo na pag may kaaway ka, no? Hindi mo mamahal. Pero once na mamahal mo ang isang kaaway, mapapasig ako sa tuwa eh. Di ba? Nakalaya ka kasi. Nakalaya ka kasi, no? Oo. Ibig sabihin may kapangyarihan talaga ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, love one another, then you are truly my disipulo. Kaya nga tawagin kang disipulo ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay bilang isang manggagawa, mga At ibig kapatid. sabihin, nakikita sa iyo ang virtue ng pag-ibig. Oo nga. Amen. Okay. Kaya nga sa Galatians 5:6b, the only thing that counts is faith expressing itself through love. And love is the crowning glory of every Christian life. See, maraming paraan upang maipakita po natin ang pagmamahal sa ating kapwa. You see, kaya yung faith natin sa salita ng Diyos, yan po ang basis ng ating Christian life, mga kapatid. So faith is the root of all virtues. Okay, talakay natin yung verse 8 naman. Sa verse 8. Okay. Now, ito po yung promise to those who are on the way to sanctification. So, andito po, ito po ay pangako para po sa ating lahat na tayo ay mabuti na maging useful at fruitful habang tayo po ay nasa sanctification process. Kaya lahat palang ginagawa natin, pag ito'y nagbunga at magiging useful tayo sa Kingdom of God, may pangako naman ang ating Panginoon sa atin. Verse 8. Verse 8 sa Tagalog, paulit-ulit po nating basahin para lalo nating maunawaan ito. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan, mga You kapatid. see, these are the qualities you need, sabi sa English version. And if you have them in abundance, you see, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ. No, kaya nga ang bawat tunay na Kristiyano ay gustong magbunga. Nais ba nating magbunga, mga kapatid? Amen. Yes, of course. Because we want to be useful to the Lord. Yes, oo. Kapag ito'y napagtagumpayan natin, ito'y kapakipakinabang sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga katangiang ito, kapag nagsimula ka, magmumultiply. Hindi nyo ba napansin? Add. Laging may addition, walang subtraction. Kaya nakatutuwa, no, dumarami at nakikita sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na namumunga lahat ng pagtsatsaga natin. And of course, ito ang style ng pagiging progresibo sa ating sanctification process. Patuloy na pagpapakabanal. Lumalago sa katangiang inilatag na sinabi nga ni Pedro dito sa 2 Peter 1:5-11.
Kaya ito ang paraan upang maging mabisa at mamunga tayo at maging mapagmasid sa lahat ng bagay na ating tinatalakay sa ating spiritual life. Kailangan maunawaan natin mga kapatid kung ano ibig sabihin ng the knowledge of our Lord Jesus Christ. You see, sabi, the path of sanctification makes us active and effective in our knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay lalong lumalalim, nadadagdagan yung ating kaalaman tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lamang siya ay namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, pagkos ay marami pa po tayong dapat na malaman tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. At habang tayo ay patuloy na nag-aaral, siya po ay lalong higit at sa malalim na paraan nakikilala natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay mabuti at ito ay batayan ng ating buhay Kristiyano. Lalong-lalo na po ang ginawa niyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po ay napaka-mahalaga at napaka-banal na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kapag ito po ay ating naunawaan at lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo, alam niyo po, tayo po ay hindi natin namamalayan tayo po ay nasa sanctify. Kaya tayo ay patuloy na ginagay ng Panginoon. Tayo po ay binibigyan niya palagi ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga banal na salita. So ano ba itong knowledge sa pinag-uusapan natin? Ito po yung kaalaman tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lamang isang idea na, ay, si Jesus, yan yung nakikita ko sa simbahan na merong ribulto doon na nakapako sa krus. Yan daw yung Jesus Christ na kapag ka Holy Week, maraming mga tao, di ba, nagpapasyon doon sa mga kalye. We have to learn more in a deeper sense kung sino ang ating Panginoong Heso Kristo. At kapag ito po ay ating talagang binigyan ng malalim na determination na makilala pa natin ang ating Panginoon, my God, ma-amaze ka kapatid para makilala mo ang ating Panginoon. Kasi hindi yan basta knowledge lang ng ating relihiyon o ating pananampalataya Kasi kailangan makilala natin ang ating Panginoon in a deeper sense. At kapag nakilala mo siya, He begins to reveal Himself to you. And the more we try to pursue and learn more about Him, magpapakilala siya. At habang ikaw ay kumikilala o nakikilala mo siya in a deeper sense, my God, sabihin, awesome. God is amazing. He is awesome. My God, grabe talaga ang Panginoong Jesucristo. At ang kanyang mga revelations, yung kanyang pagka-nireveal niya sa sarili niya, ma-amaze ka talaga kapatid. Sabi mo, oh, you're truly great, God. You are wonderful. And you are perfect. You are so holy. Ma-amaze ka talaga mga kapatid. Grabe talaga. Kaya palagi sinasabi niya, ay, ang galing ni Lord. Ang husay ni Lord, di ba? Kasi talaga nagre-reveal siya At yan yung sa mga taong sa kanya ay nagtitiwala at naniniwala. You see? So, kailangan po makilala natin ang ating Panginoon sa isang tamang pamamaraan, sa isang mahusay na pamamaraan upang tunay nating maranasan ang presensya ng banal na Diyos sa ating buhay. Kaya yung sinasabi ni Peter na knowledge about our Lord Jesus Christ, it is about the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Kasi kapag ito po ay naunawaan natin, ito po ang ugat kung papaano tayo magkakaroon ng bunga. Pagkat makikilala natin, mabibigyan natin ng kahalagahan ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa pamamagitan nito, mabibigyan natin ng halaga ang kanyang ginawang kamatayan. At dito po, maihahandog natin, yung Romans 12, 1-2, maihahandog natin therefore ang ating sarili. Sapagkat kung ang Diyos ay kanyang ibinigay, ang kanyang sarili upang mamatay sa krus, ano ang pwede nating ibalik sa kanya? Kundi ihandog din natin ang ating sarili. At tayo po mga kapatid, you know what? We are going to bear fruit. Mamumunga tayo. Hindi natin na namamalayan, alam nyo, talagang tunay na babago ang ating buhay. Nagkakaroon talaga tayo ng sanctification. Nasa sanctify tayo. Nagkakaroon tayo ng kabanalan. At more importantly, magaganap ang lahat ng ito sapagkat kung tayo ay laging nag-aaral at kinikilala natin ang ating Panginoong Hesukristo,
in a very deeper sense, you know what? You want to be connected to Him. Gusto mo talaga nakaugnay ka na sa ating Panginoon dahil makikilala mo siya. Tunay na makikilala mo siya sa kanyang tunay na katauhan. Okay. So, si San Pablo ay gumamit ng dalawang salita rito. San Pedro, Peter uses two words here. Sabi niya, the word ineffective or unfruitful. On the other hand, it is effective and fruitful. Well, there are some kind of similar, pero tingnan po natin na ginamit niya yung dalawang salita to. Tingnan natin. Yung first word, effective. See, we need to possess the qualities of faith and virtue, yung mga binanggit, goodness, di ba? Self-control, lahat po yan. Kapag yan po ay nasa atin, you know what? It makes us effective in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ngayon, nasabi nga, kapag wala ka naman nito, ay hindi ka magiging effective. At ginamit dito ang salitang idle or lazy. Ito yung mga pabaya ba? Mga hindi nila masyadong pinapansin yung kanilang kapatawaran na natanggap sa buhay. Di ba? Natatandaan nyo yung workers in the vineyard, merong binanggit doon ng mga tao na idle lang, na nakatayo lang doon sa marketplace. They are not doing anything. So dito, yun, ginamit din yun mga kapatid. So, ang nais ng Panginoon kasi is, mabisa tayo, effective tayo. Sa Matthew 20 natin makikita yun. Sa ayaw niya na walang silbi. Kung sa bagay naman, pag wala kang ginagawa, you don't feel good. Di ba? Pero kapag ka masipag ka, maski napapagod ka maghapon sa iyong ginawa, pero masaya ka pa rin, di ba? Pagod lang ng physical ang nararamdaman, pero sa loob, alam mo, andoon ang malalim na kasiyahan mo sapagkat ikaw ay naglingkod sa ating Panginoon. You see, spiritual growth results in an effective and fruitful life. Yan yung nakikita natin sa verses 5 to 7. At ang sinasabi, if you have them in abundance, meaning to say, kailangan lumago. Hindi ba? Hindi ka lang mabait today. Mabait ka rin bukas. Hanggang sa isang bukas. Hanggang sa patuloy na mabait ka habang ikaw ay nabubuhay. Not just one day. Hindi yung gumawa ka na mabuti ngayon, then tomorrow, hindi ka na good. Kailangan patuloy na tayo ay lumalago, mabait tayo all throughout our life. Hindi bait sa sarili yun, ha? Eh, Bait sa kapwa yun. Mabait ka sa Diyos, mabait ka sa kapwa mo, mabait ka rin sa sarili mo. Diba? Ganun po yun eh. Hindi lang tayo basta kumikilos because hayaan natin na ating pagkilos at ang uri ng buhay natin ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. That's why we have to be determined. Kaya sabi nga natin kanina, yung goal, ang objective natin na ating pag-aaral ay para tayo magkaroon ng determination. Magkaroon talaga tayo na ipurso natin yung ating sanctification para mabigyan natin kaluguran ang puso ng Diyos at magamit niya tayo. Malaki ang plano ng Diyos. Alam niyo, ang laki talaga ng plano ng Diyos, mga kapatid. At makipag-cooperate tayo sa kanyang ginagawa sa ating buhay. At hindi lang sa ating buhay, sa buong mundo. Yung noong simula pa hanggang sa katapusan ng lahat ng ito ay may pagkilos ang ating Panginoon. Okay. Sabi nga ni James, faith without works is dead or ineffective or is useless. James 2:20. Kaya yung pagkakaroon ng bunga, bearing fruit, ito po ay nagaganap dahil sa tayo po ay connected sa ating Panginoong Hesukristo sa John 15 yan. Kaya sino mang tao na sinasabi niya siya ay Kristiyano, pero wala ka naman nakikitang bunga, well, kailangan siguro examinin natin yung ating pananampalataya. Kailangan po makita sa atin na tayo po ay may bunga. At dahil may bunga tayo, dahil connected tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So, hindi tayo pwedeng maging lazy, ha? Hindi tayo pwedeng maging idle lang. Kasi kapag gano'n ang ating attitude, anong tawag doon? Christians in name lang. You see? So, we have to possess these qualities para tayo po ay maging effective at useful sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung makikilala natin na ating Panginoon, mag-aaral tayong mabuti, ay mga kapatid,
kalugod-lugod dyan sa puso ng ating Panginoon. Ang makita niya na tayo po ay nakikipag-isa sa Kanya na matupad ang Kanyang mga layunin at kung ano ang Kanyang plano sa bawat buhay natin, ay kalugod-lugod dyan sa puso ng Diyos. Mataba ang puso ng ating Panginoon kasi siya. Kaya, alam niyo, yung mga taong masipag kay Lord, nako, mayaman ho yan sa energy. Amen, mga kapatid. Mayaman sa energy na walang kapaguran yan. Umulan, umaraw, bumaha, umagyo, kumikilos at nagpapagamit sa ating Panginoon. You see, ganyan po ang karakter ng mga taong mga nakay Kristo. Very useful, very effective, namumunga ng husto. So the second word, pag-aralan natin ay yung word na fruitful. Fruitful, oo. These qualities are mentioned in verses 5 to 7. Kapag fruitful, siyempre may increase, no? Nag-i-increase. Fruitful. Oo. Mamunga. Mamunga, hindi lang isang bunga. Oo. Kaya nga, add. So, there's the word increasing. To possess these qualities, of course, and be growing makes us fruitful. Kaya nga, unfruitful means to be barren or not yielding. Walang bunga. Walang bunga itong napoproduce. Tignan nyo na lang isang puno na hindi nagpo-produce ng bunga, ito'y pinuputol. Sabi nga sa Matthew, sa Mark ba yan, no? Mark 11. Mark 11, 12 12 to 14. Ito'y itinatapon, kinakat down, no? Para dahil ito'y wala ng kapakinabangan. Okay, Oo. basahin natin. Mark 11. Mark 11:12 to 14. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the fig, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. So, mga kapatid, hindi naman tayo puputulin. Ibig sabihin, pag hindi tayo nagbubunga, lalo na sa isang opisina, sa secular world, pag hindi ka nagpo-produce, tineterminate ka. O inilalagay ka sa isang lugar na ganun lang ang gawain dahil hindi ka nagbubunga hanggang sa itiwalag ka na ng kumpanya. Sa Panginoon, meron pa ring pagkakataon na ginagawa ang Diyos kung tayo mag-aaral at makikinig ng Kanyang banal na salita. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang pananampalataya, yung saving knowledge about the death of our Jesus Christ and the forgiveness of our sins. Ay, napakahalagang regalo na yan ng Diyos para sa atin upang tayo magbunga. Kailangan nga magkaroon ng pagbabago, kapatid. Kung napapansin natin, that's why we have to examine our lives, from time to time. Ako ba ay nakakasunod sa ating Panginoon? Ako ba ay nagkakaroon ng pagkukulang? Di ba, mga kapatid? Mahalaga yan. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo po ay mamunga. Sabi nung John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ayaw niya na tayo po ay useless. Kasi ikaw din naman personally, kapag mararamdaman mo naman di ba, pagka lagi kang wala namang ginagawa, lagi ka lang nakaupo, you're just simply watching TV, di ba napakaganda na kumikilos ka. Besides, sabihin pa nga ng doktor sa'yo, ay nako kilos-kilos, di ba? Para kapag tayo ay sumigla, gawa-gawa kayo sa bahay ninyo, di ba? Para kayo ay maging malusog. Kasi kapag ka-idle ka nga naman, di ba, hindi gumagalaw ang buong pagkatao mo. Ganoon. So, yun maski nga mga doktor, sasabihin sa'yo, oy, hindi mabuti yan. Kailangan maglakad-lakad ka nga mag-exercise ka, maski walking ka nga So, yung pagkilos, yun po ang tinatalakay natin. Na kailangan po tayong kumilos, mga kapatid. Yun ang sinasabi sa atin na mamunga tayo sa anumang paraan. Kailangan kakitaan po tayo, mga kapatid, na tayo po ay napapakinabangan at tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. At may sinabi pa nga tungkol sa bunga dito sa Galatians 5:22. Diba? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? Oo. Kung ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu ay sama-samang kumikilos, working powerfully in our lives, di ba't maganda tayo nakikipag-isa sa kanila at kinikilala natin at pinahahalagahan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At para pagdating ng panahon, di ba, maitanghal tayo at maiharap tayo sa Diyos Ama na banal, walang bahid, walang dungis, kasiya-siya sayo sa harapan ng ating Panginoon. So, makita natin, no? Ano ang sinasabi Kaya nga sa atin? Mamunga. Sinabi yan sa 1 Thessalonians 5:23, no? Pagkilos ng Pagkilos ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, naway lubusan kayong gawing banalang Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yes. So, makita natin na ang sanctification process is the work of the triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So we're talking about bunga. We're talking about fruit. Not just fruit, but a lasting fruit. Sabi nga dito sabi niya, yung John 15:16, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. O nga naman, alam niyo sa isang puno, madalas, minsan ang daming bulaklak. Matutuwa ka ngayon dahil kasi, ay, ang daming magiging bunga nito. Kaya lang, kung minsan, lalo kapag katag-ulan, nalalaglag ang maraming bulaklak. At kung minsan, yung bulaklak naging maliit na bunga na, nalalaglag yung maliliit na bunga, hindi lumalaki. Alam niyo, nakakalungkot yun sa may-ari ng puno dahil kasi inaalagaan niya. Kaya lang makita mo kung minsan, ang dami-dami dyan sa lapag dyan kasi naglaglagan na. So dito makita natin, ang gusto ng Diyos, ang ating bunga ay manatili, meaning magpatuloy tayo. At yung virtues na binanggit ni Peter ay mag-increase, lumago pa sa atin. Ngunit, paano natin mapapanatili ang ating bunga? Ayan. Connected to the vine. Connected of ka to course. the vine. Pang matagalang bunga is to be connected with the vine. At sino ngayon yung vine? Okay, tingnan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mananatili lamang yan kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, you can do nothing without me. Basahin natin sa John 15, 1-4. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbumunga at kanya namang pinuputulan at nilinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Okay. Alam niyo, ang ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang binigay niya na sa atin ang kanyang lakas, ang kanyang kamatayan sa krus. Pinapakain po niya tayo palagi ng tama sa umagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mga pangangailangan natin ay ibinigay na sa atin. Yan po lahat ay nararanasan natin sa araw-araw nating buhay. Kaya inaasahan po ng Panginoon na tayo po talaga ay mamunga. Kaya ang sinasabi sa atin, manatili ang iyong bunga, ibig sabihin manatili kang nakaugnay sa ating Panginoon. Kaya ang isang Kristiyano ay isang mananampalataya na nananatili sa vine para siya ay magbunga. Kaya yung John 15:8 may sinabi pa rin. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko.
Okay. Kaya yung pangako po sa mga taong on the path of of sanctification, you see, ito po ay sikapin nating matupad sa atin na tayo ay maging useful, at effective, fruitful sa ating Panginoon. So while this is an encouraging message for all of us, ay meron din po namang warning. Yan yung ikalawa. Yung una, may promise sa mga nasa sanctification process. Pangalawa, meron namang warning at matatagpuan natin yan dito sa verse 9. Oo. But if you do not have them, you are so short-sighted that you cannot see and have forgotten that you have been purified from your past sins. Okay. Yung salitang purified, napaka-importante dito. Purify means to remove impurities or contaminant. Making something pure means cleansed and forgiven and justified spiritually. Yan, mga kapatid. Okay. Ang sabi diyan, see, if you do not have them, you are so short-sighted. Okay. Sa Tagalog, ginamit yung salitang bulag eh. Ginamit nila eh. See? And then, it says, Peter is using compounding words, kasi pinagsama-samang mga salita upang maabot yung mga situations na hindi nakikita po ng maraming mga tao. Ito po ay isang metaphor na nangangahulugan na kawalan ng kakayahang makita. Merong mga tao kasi, kapatid, alam nyo, nalinis na, napatawad na. Kaya lang, dumating sila sa point na naging pabaya sila sa kanilang salvation. Kaya ang sabi nung binasa natin, nakalimutan na nila na sila ay nalinis na sa kanilang mga kasalanan. See, they are so short-sighted that they have forgotten that they have been purified from their sins. So ito ay sinasabi sa atin. So nagkakaroon sila ng malabong pananaw. So malabo na ang kanilang pangunawa. Kasi nga, alam nyo, hindi naging fully determined at hindi talagang binigyan ng buong pansin ang kapatawaran na tinanggap. Merong mga ganong klase ng tao, mga kapatid. Kaya tayo ay pinaaalalahanan ng ating Panginoon na talaga ipurso natin po itong ating sanctification. Mahalaga kasi ito sa buhay natin. Maging determinada tayo. Very often po ay mag-meditate tayo. Tingnan natin yung ating sarili. Huwag lang basta takbo ng takbo yung buhay natin araw-araw. Kaya maraming tao lito eh. Minsan, ligtas ba ako talaga? Ako ba'y talagang pinatawad ng Panginoon? Nagkakaroon tuloy ng pagkalito, mga kapatid. Kaya nga napaka-importante yung mga bunga na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo maging kapakipakinabang. Kung tayo ang lahat ng katangian niya, virtues yan ay nasa atin, kung may pangako sa atin at kung may warning sa kanila, anong dapat natin gawin? Ipagpatuloy natin ang gawain ng ating ang Panginoon na i-baptize, i-preach the Word of God upang maunawaan nila at hindi sila maging bulag sa saving knowledge ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pakinggan natin, pag-aralan natin mabuti, yung itinuturo ng Biblia tungkol sa salvation, yung Psalm 32, meron Psalm 32, verse 1 to 2. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, siya'y nanlinlang. Okay. Siya ay sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. Sa English, basahin mo. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and whose spirit there is no deceit. 1 Peter 1. 1 Peter 1:3-16. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay
sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. You know, yung mga taong they are not growing in sanctification, so they're not growing in those virtues na binanggit po natin sa verse 5, you know, they are blind to the good news. Sa umpisa, well, kalugod-lugod, masaya, pero dumating sila sa point ng kanilang buhay na it's no longer good news. It simply becomes some news. Ganun ba? Ganun na lang. Kasi, kaya nga sinasabi ng Biblia, they have become short-sighted. Nawala na sa paningin nila yung maluwalhating biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. See, they have forgotten that they were cleansed. See, nalinis na sila from their former sins. Huwag tayo maging ganun. Kasi kailangan maalala natin palagi, ma-realize natin palagi, ma-recognize natin palagi na ang buhay natin, kapatid, grasya lang ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito, kapatid, paggising pa lang sa umaga, grasya ng ating Panginoon. At tatandaan ko palagi, tinuturo sa atin yan during the early times of our church, ng ating comfy. Grasya lang ng Diyos, ha? Huwag niyong sasayangin, grasya lang ng Diyos. Totoo nga naman, kapatid, yun. Saan pa tayo makakakuha ng ganyang klase ng grasya kundi tanging sa Diyos lamang. Kaya huwag tayong mamuhay, ngayong nandirito na tayo sa sanctification process, mamuhay tayo bilang mga nabago na. Mga taong may bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Pakita natin sa maraming mga tao na meron talagang Diyos na tiyagang nagmamahal at nagbago sa atin. See, do not live like unconverted people. Huwag. Kaya nga, kailangan po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, unawain natin mabuti, intindihin natin. Pagkatapos ng ating pag-aaral dito sa GMJ o kaya sa inyong prayer meetings, Bible studies natin, you know what? You sit down and meditate and you study on your own. Diba? Like the Bereans, diba? Nag-aaral sila at sinisikap nila na maunawaan pa, sinasaliksik pa nila ang salita ng Diyos. Kaya kung makita natin, kung minsan sa buhay natin, ako ba'y nagbubunga? So, tingnan natin ang ating buhay at tayo ay magkakaroon tayo ng magandang uri ng buhay, makasusunod tayo sa ating Panginoon. Kasi mayroong mga tao, pabaya po sa tinanggap nilang salvation sa ating Panginoon eh. So, kaya nagwa-wonder sila kung pa talaga ay ligtas, nalimutan na, napatawad na sila sa kanilang mga kasalanan, na-reconcile na siya. Hindi, meron talagang ganun ha. Nangyayari talaga yung mga kapatid. Nakalimutan na nila na naging anak sila ng Diyos. They have become the beloved child of God. At hindi lang yan, tagapagmana ng Diyos. Co-heir with Jesus Christ. Okay, kasi may dalawang mundo nga, the kingdom of God and the kingdom of the world. Ang hatak ng mundo dito. Oo. Napaka-lakas. Kailangan maingat tayo, mga kapatid. Oo nga eh. Kasi, kaya yung buhay natin, alagaan natin po, alalay po talaga tayo, mga kapatid. Mm-hmm. So, ngayon, hindi lang po tayo binibigyan ng warning. Binibigyan ho tayo ng command. Yan ho yung ikatlo, yung command na to diligently confirm our salvation. We need to say, make our call. Make God's calling to us, yung call ng Panginoon, yung pagtawag ng Diyos sa atin, a permanent experience. Nasa verse 10 po yan. So then, my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. Amen. Yeah, kaya nga, napakahalaga pala to, anong command na to, no? Gawin itong permanenteng karanasan sa iyong buhay at hindi mo mararanasan na pabayaan ang iyong pananampalataya kay Kristo.
Hindi mo yan na i-abandon. Hindi mo iiwan yan sapagkat na may magandang pangako ang mga taong patuloy na tumatahak sa kanyang pagpapakabanal on the road of sanctification. And the serious warning for those not na kapag hindi mo sinunod, siyempre, may kaukulang parusa ba tinatawag natin? Hindi naman. Consequence. Consequence. Okay, let's talk Oo. about calling and election. Pag sinabi mong calling, this is about the effectual calling of the Holy Spirit through the hearing of the gospel. Kaya Romans 10:17, di ba? Faith comes by hearing and hearing the word of God. You know, yung ating pong kaligtasan talagang biyaya ng Diyos eh. Binigyan pa tayo ng gift of faith. And so therefore, tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yung election naman, God is choosing us before the foundation of the world to be His children. Now, this is God talking about our salvation. Now, this is about the saving work of God to save us. Sinasabi sa atin dito sa verse 10 na, let us confirm. Ibig sabihin ay talagang ipakita natin na tayo ay ligtas. To confirm. Ang buhay ko ngayon ay nagpapahayag na ako ay ligtas. Yun, ibig sabihin nun. To confirm. Kailangan makita sa atin hayag, ika nga, na tayo ay ligtas. Ang ating paggawa ng mabuti ay biyaya ng ating kaligtasan. You see, kaya sabi, be all the more diligent. Ano bang Tagalog ang diligent? Magtiyaga, pagtsatsaga, you see? Kaya sabi, make every effort, add to your, di ba? Add to your goodness, love, inisa-isa yung mga virtue. Kaya may sinabi siya add to your. So meaning to say, you have to exert an effort. Hindi yung basta nakaupo ko na, ligtas na ako Pinatawad na ako ng Diyos. May blessing ako Binigyan ako ng blessing ni Lord. Binigyan ako ng ganitong klase ng biyaya. Praise the Lord, di ba? And then, complacent ka na? Hindi po, kapatid. All the more, we have to be diligent. Kaya, make every effort to confirm our calling and our election. So, but therefore, how do we confirm our calling and election? See? Of course, by growing, no? Kailangan makita po na lumalago tayo. Malago tayo. Oo. By growing in faith, magsisimula ka sa pananampalataya, akyat ka sa mga virtue, knowledge, self-control, steadfastness, godliness, and of course, brotherly affection. And of course, yung huli, love. Kaya nagsisimula sa pananampalataya. Hindi lang pananampalataya, mga kapatid, pananampalataya na may aksyon. Sapagkat sabi nga, nagsabi ng, sino ba itong sa Puritans, no? We are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Okay. This is the same ni thing James. that James says, no? Saving faith could never be described as dead faith. It is a living faith that works. So the command is not to sit idly, wag tamad, but be zealous to grow and be more like Christ. Kasi para po makita at mahayag sa buhay natin, maipakita natin sa maraming tao, lalong-lalo na sa mga unbelievers, mga kapatid, na tayo ay ligtas by living a righteous life. Pakita natin na talagang merong pagbabago. Hindi ba ang ganda kapag nakita ka ng classmate mo, na tagal-tagal mo na hindi nagkita, sabi, uy, bakit mukhang iba ka na ngayon Bakit mas mukhang bata ka ngayon kaysa noon? Kasi pinabata ako ni Lord, hindi ba yung ganon? Makita nila yung pagbabago sa iyo. Kailangan po, mga kapatid. Sa pamamagitan kasi ng uri ng buhay natin, ay maipapahayag natin na talagang merong Diyos na kailangan natin ang kaligtasan o kailangan natin ang salvation sa buhay natin. This is how we confirm our calling and election. Na maihayag natin, maipakita natin para maraming mga tao din, madala natin sila sa ganitong klase ng gawain, maranasan din nila yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, at higit sa lahat, diba, yung magkaroon sila ng kaligtasan.
nasama-sama tayo lahat. Ika nga, ikita-kits tayo pagdating ng panahon. Diba? Kapag nandiyan na at bumaba ng muli ang ating Panginoong Heso Kristo. So, Pangalawa, mga kapatid, by growing, una, no? Sanctification is living by faith. faith that is alive. Oh, Yun yung faith sinasabi that ni is alive. Apostle Oh. James. Okay. Kaya your faith is truly living when it is shown through action. Mga kapatid, ito sa James 2 goes as far as to say that without works or evidence, your faith is dead. Faith requires action. Oo. Siyempre, pag wala nga namang action, patay na pananampalataya ito. It is important to realize that our works, what you do not save us. Okay. But it is evidence to those around you that you mean that you are saved. And of course, when you are saved, you are practicing your faith and doing the works of God na pinagagawa sa atin. Binanggit nga sa pag-aaral natin na yung mga faith remarks. Those are what, di ba? Nagpapahayag yun na tayo ay mayroong pananampalataya. Yung James 2. James 2:17 to 18, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Yung mga lumalago po sa sanctification, sa pagpapabanal, they are confirming God's calling and election. Meron silang vibrant and growing faith. Kaya meron pong assurance, mga kapatid. Merong biyaya na ibibigay ang Diyos sa ating lahat. Kaya yung Ephesians 4:1, sinasabi sa atin, walk worthy of your calling. Okay. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Yan naman yung ating calling ang election, mga kapatid. Grace lang ang Panginoon niya sa ating kaligtasan. At itong grace na ito ay may transforming effect. Grasya ng Diyos, tayo po ay nababago at lumalago into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Okay, yung ikaapat. So, unang-una, yung promise. Yung pangalawa, merong warning. Yung Pangatlo, command. It's a command. Ikaapat, ito na po yung outcome. Ito po yung result ng walking in righteousness, in walking in sanctification. Ano ba yung outcome? So, merong warning, may promise. Ano yung outcome? Nasa verse 11. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Okay, patapos po ang lahat ay ang ating inaasahang buhay na walang hanggan. Na tayo ay, tunay na makapasok doon sa eternal kingdom ng ating Panginoon. At itong lahat ay inaasahan natin. At ito pong entrance sa kingdom of God is richly provided for us by our Lord Jesus Christ. Sa ngayon, tayo po ay pinaghaharian na ng kaharian ng ating Panginoon. And we are being sanctified because of that reign of the kingdom of God in our lives. We cannot be sanctified outside the kingdom. Iba kasi ang pamamaraan ng mundo sa pamamaraan ng ating Diyos. Iba ang lifestyle ng nasa mundo, iba ang lifestyle ng nandirito sa kaharian ng ating Panginoon. You see, kapag tayo po ay tumatahak sa road ng sanctification at tayo po ay pinaghaharian ng kaharian ng ating Panginoon, we shall experience a happy and a very rich assurance ng isang napakagandang biyaya pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo, yung path of sanctification, it prepares for us to heaven. Kaya ito pong eternal life na ipinapangako sa atin ng ating Panginoon, ito po ay pinrovide na ng ating Panginoon nung siya ay mamatay sa krus. And He has provided it for us through His own
life. He gave His life for us para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At nang si Jesus ay mag-resurrect, nako, ito po ang assurance natin mga kapatid. Kung si Jesus ay namatay, siya ay muling nabuhay, siya ay muling babalik. Ano ang sabi niya? I will prepare a place for you. Wow, napakagandang pag-asa sa buhay natin yan. Kaya despite of the fact na maraming mga negative situations dito sa buhay natin ngayon, di ba? Lalo na ngayon, nararanasan natin yung end times, di ba? Yung mga nagaganap sa paligid, ang latest natin, baha-baha. Ang daming mga nagaganap, mga wars, mga pag-aaway, mga hindi pagkakasundo. So, marami, hindi lang po yan sa bansa natin, marami po yan sa buong mundo. Dito makita natin, kaya lalo po mga kapatid, magsumikap tayo sa ating proseso ng sanctification. You see? So, kaya one of the purpose of our gathering sa ating mga pagtitipon-tipon palagi yung pag-aaral natin ng ating salita ng Diyos upang lalo pa nating maunawaan itong pagpapabanal na nais ng Panginoon para sa ating buhay at yung ating pananampalataya. Mahalaga yung pananampalataya natin mga kapatid. Kapag tayo po ay malago sa ating pananampalataya, you know what happens? We become Christ-like. We are being transformed into the image and likeness of God. So, the way of sanctification is the way to live a happy life and a comfortable life. Okay. So, do you want to live a happy life? Okay. Okay. So, what should we do? Anong dapat natin at mabuti natin gawin? Basahin ulit natin yung sinabi ni Peter. Okay. Do your best. Do your best to add goodness to your faith. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. To your self-control, add endurance. To your endurance, add godliness. To your godliness, add Christian affection. And to your Christian affection, add love. These are the qualities you need. And if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, ito ang daan patungo to fruitfulness and usefulness. Ito po yung daan, yung mga unspeakable faith, joy, Oh, alam mo, na kapag maligaya ganito kasi ka. you know, if you have this, kasi add. You know, basahin mo nga mabuti. Kapag binasa mo mabuti, makikita mo nga naman, masayang buhay ito. Abay, ganito ugali mo. Di ba? Ganito ang karakter mo. Ganito ang frame of mind mo. Ala, walang problema. Nagalit ka, magpatawad ka, mag-self-control ka na lang. Di ba? Ang dami mong sufferings. Ang dami namang drama sa buhay. Sige, endurance na lang. At pagkatapos, to your endurance, godliness, pray ka na lang. Pray, di ba? Pray ka na lang. Para, alam mo naman tayong mga Kristiyano, kapag kami mga negative situations, Romans 8:28, yun agad-agad dinideclare natin. Kupurihin ang ating Panginoon. Ano nga naman, kesa nga naman maging negative, ang iyong reaction, positive ka na lang, di mapapabanal ka na. At pagkatapos, sa iyong godliness, Christian affection. Aba, ito ang gustong-gusto ng Panginoon. Pag-ibig, pagmamahal, sasamahan mo pa yung pagmamahal. May kasama yun yung pagpapatawad kasi hindi mo mamamahal, yung hindi mo gusto di ba? Kaya into your Christian affection, add love. Aba, napakagandang buhay nito. Dapat itong aim talaga natin Kaya ito ang ibinigay ng Diyos sa atin na pag-aralan natin ngayong umaga. At take note again, I'd like to give a point dito. These are the qualities you need. Yun ang sabi ni Peter, ni Apostle Peter. These are the qualities you need. Ala, kailangan pala. And if you have them in abundance, ibig sabihin, kailangan din malago, mayabong. Di ba? Ganoon. Abundance If you have them in abundance, so marami. Hindi lang isa, dalawa to. Abundance. Patuloy. Patuloy din. Kumbaga sa puno, patuloy na namumunga. Then it will make you active and effective. Ano ibig sabihin niya? Useful and fruitful. Ano ibig sabihin nun? Di maging masaya ka sa buhay mo. Narito ang sikreto sa isang masaya na buhay. Pero may sikreto. Nakaugnay ka sa
Why? Nakaugnay ka sa ating Panginoon. So ito yung daan upang tayo po ay maging useful at fruitful. Right? So, at hindi lang yan. Ang ending nito, mga kapatid, no? This path of sanctification prepares us to enter the eternal kingdom of God. Okay. Bumati tayo sa mga may birthday para sa araw na ito. Birthday. Birthday. Happy birthday sa mga July nagdiriwang 26, ngayon. 2024. Oh, yan. Minister Ali Ali Bernardo. Yan, nandito po. Ali, Happy birthday. Tahimik ka lang dyan, ha? Tahimik ka lang dyan, ha? Okay. Brother Ali, naway mabusog mo kami. Mabusog mo. Busugin mo kami. Mabusog mo kami ng goodness. Salvando. Brother Ali, ha? Sino Sister pa? MJ Mendoza. Sister Rose Orpilia. Aba, Sister Rose Orpilia. Oo. Sister Mary Ann Hortaleza. Sister Diding Madeja. Sister Kat Racusa. Brother Stephen Kawilan. Brother Michael Oliveros. At happy anniversary kay Brother Rani and Sister Sally Cruz. Naku po, pagpalain po kayong lahat sa inyong birthday at sa inyong anniversary. Maging masaya kayo pagkat po ay biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At God bless you. Enjoy your special day. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Isang sigaw ng Happy birthday kay brother Happy birthday, bro. you. Now we have a repeat new song of the week. Were You There? Composed by Minister Ernie Akayan. God bless everyone. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall.
You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there holding my hands, whispering you love me. You were there catching me before I go. You were there wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there. You were there. You never let me. It was I who turned away. But the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity. You never left me. It was I who turned away. But the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms, never let go of me till eternity. And never let go of me till Second Timothy 2:2